Sir Eufemio, paano nga po ba nagsimula na ang um, ito pong National Flag Day ay nagsimula na igunitain or kilalanin ng May 28 ho? So yung National Flag Day, ginugunita nito yung anibersaryo ng labanan sa Alapan, sa Imus, Cavite. Ito yung first major victory ng buong Pilipino laban sa laban sa mga Espanyol noong nag-resume ang revolusyon noong May 1898. So matatandaan natin, for a brief period of time, nagstay si Aguinaldo sa Hong Kong kasi may usapan sila na hindi mo na sila magpapakbakan ng mga Espanyol. Pero na nakita na ni Aguinaldo na posibleng may makuha silang tulong mula sa mga Amerikano at yung mga Pilipino, hindi naman din tumigil sa paglaban, bumalik siya sa Pilipinas at ito nga yung first na major victory natin. Nagsimulang maging i-mark yan as National Flag Day noong 1965 nang ideklara ito ni Pangulong Diosdado Macapagal. At that time, ang understanding ng marami ay immediately after the battle ay winagayway na agad yung watawat. Pero sa mga sumunod na pagsasalisig, naging malinaw na nung dinadala na yung mga bihag na Pilipino mula sa Alapan papuntang headquarters ni Aguinaldo sa Cavite City, doon na iwinagayway yung watawat. So 1965 yan naging National Flag Days, pero nung 1990 isang proklamasyon ni Pangulong Fidel V. Ramos noong 1994, in-extend na ito. Hindi na lamang May 28 kundi hanggang June 12. So ika nga ng historian na si Feliz Prudente Santa Maria, parang ito yung simbang gabi sa Pasko ng ating paglaya. Kaya po inikayat natin yung ating mga kababayan na makiisa sa pagdiriwang ng National Flag Days. Ang pinaka-unique sa ating watawat, pag binaliktad nyo po yan, yung site na red ang nasa taas, nasa panahon tayo ng digmaan. Pag nasa blue yung taas, panahon ng kapayapaan. So huwag natin hangarin na mabaliktad yung watawat natin. Although sa ibang bansa, meron nga silang ganitong tradisyon, maganda pa rin tingnan yung watawat natin kahit nakabaliktad na siya, kahit na iba yung right side up. Isa rin kakaiba sa ating watawat, kakaunti yung mga watawat na ang proportion is 1:2. Sabay kung gaano siya kalapad, pero din yung haba niya ay times 2. No? And yung mga kulay ng ating watawat, although sabi ay inspired ng colors ng flag ng American flag initially, pero later on, kinigyan natin ito ng sarili natin kahulugan na kumikilala doon sa katwiran, sa pagkamakabayan o patriotismo ng ating kababayan. At doon sa mga geographical features ng ating bansa, like yung 3 stars for the 3 main island group, Luzon, Visayas at Mindanao, at yung 8 sinag ng araw para sa 8 lalawigan na isinailalim sa batas militar noong nagsimula yung himagsikan noong August 18. Siguro bago ko sagutin yan, magandang may paliwanag na ang watawat ay simbolo ng ating bansa. So kung paano natin tinatrato yung ating watawat, parang ganyan natin tinatrato yung ating bansa. So hindi lang siya basta tela, hindi lamang siya basta costume, ito ay talagang representasyon ng ating bansa. Kaya po bawal siya gawing damit, bawal siyang ipunas-punas na parang basahan. Hindi po siya pwedeng gawing parang dekorasyon na, may podium, tapos may magsasalita, nasa ilalim niya yung watawat. Hindi. Dapat nasa likod niya at mas prominent yung watawat kapag display. At hindi rin ito pwedeng sumayan sa lupa. Hindi rin ito pwedeng madungisan. At kapag nadungisan na o kumupas na, kailangan na itong i-retire. No? Sabihin, i-retire natin ito sa pamamagitan ng pag-cremate. So, ngayon sa kasalukuyang batas, hindi natin pwede siyang itapon sa basurahan, but rather ito ay magalang natin i-cremate. Sa mga nagtatanong, especially sa mga environmentally conscious nating kababayan, bakit kailangan sunugin? Nylon yan, pag nasunog yan, nagpapalumpun yan parang plastic. Tinitiyak natin na yung watawat ay hindi mapapastos even in its most bulan-bulanit na estado. Yung iba kasi dahil hindi aware dito, minsan yun yan, naipantatakip ng sasakyan, nagagawang basahan, yung magalang na pag-dispose, matiyak natin na hindi siya uuudin, hindi siya masisira above sa ground, talagang kinikremit natin.
Ideally, yes. Pero kung naghahanap tayo ng isang grupo na mayroon na set ritual for this, partner po tayo sa Boy Scouts of the Philippines. Meron po silang prescribed na ritual para sa proper flag disposal. But again, hindi kasi sa lahat ng panahon at lahat ng pagkakataon ay may available na Boy Scout troop para igawa ito. So kung nais magmalasakit na ating mga kababayan, pwede nilang gawin yon. But we recommend instead na itago muna itong mga lumang flag sa kanilang mga tahanan, at kapag mayroong po call for flag disposal, pwede natin itong i-turn over sa kanila. Usually mga ganitong panahon din yan nangyayari.